How many among you are ready to receive the Word of God today? Are you ready to receive the Word of God? Sige po, kung kayo may notebook, labas nyo na po. Ballpen, ilabas nyo na po. And start to take note of this kasi naniniwala po kung ang salita ng Panginoong sasabihin sa atin is going to talk to us in a deeper way today. Let us receive the Word of God. Let's open up our Bibles to Psalms 137, verses 1 to 4. Psalms 137, verses 1 to 4. If you're there, say amen. Okay, antayin ko yung iba. Psalms 137, verse 1 to 4. Kung wala po kayong Bible, the scripture will be on the screen. Let's read this together. 1, 2, 3, go. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. On the willows there, we hung up our lyres. For there our captors required us of songs, and our tormentors mirth. Pag sinabing mirth, tinawanan kami. For our tormentors mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Verse 4, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Let's go back to verse 1 again. That's too good. Okay, verse 1. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. On the willows there, we hung up our lyres, instruments. For there, our captors required us of songs, and our tormentors mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. But how shall we sing the Lord's song in a foreign land? How shall we sing the Lord's song in a foreign land? I would like to talk about, on this subject, praising God in tough times. Praising God in tough times. Paano tayo magpupuri sa Panginoon in a difficult and tough situation of our lives? Praising God in tough times. Are you ready? Pwede ba ako maging honest sa inyo, mga kapatid? Madalas lang ako pangiti-ngiti, mga kapatid, pero this year has been incredibly difficult para sa akin. Leadership-wise, our church grew to the capacity that I don't have even any idea how to deal with it. Leadership-wise, we have experienced a lot of things that I don't know. There's a lot of uncertainty that I have encountered and we have encountered. And for me, 2023 has been a very difficult year. Pero kung babalikan ko ang buong taon mula January hanggang ngayong December, na-realize ko pa rin tapat pa rin ang Panginoon. Naging mabuti pa rin naman ang Panginoon sa akin. Kasi kung babalikan ko ang January, may mga pagkakataon that I don't like praising God. May mga panahon ng March that I don't feel like worshiping the Lord. May mga panahon ng April that I don't feel like raising my hands in worship. May mga panahon ng September that I don't feel like singing songs of praise to the Lord. In fact, if I would be honest with you, may mga pagkakataon nitong 2023 that I don't feel like preaching the Word of God because I myself needs an encouragement. And I know, some of you are already 100% sanctified dahil sa malaking Bible na hawak ninyo at sa malaking krus na kwintas na meron kayo ngayon. Pero if truth be told, napakarami po sa atin, mga kapatid, na makakapag-testify na ang pagpupuri sa Panginoon is not always easy to do. Let me repeat. If truth be told, may mga pagkakataon ng 2023 na hindi madaling itaas ang kamay kapag sinabi ng worship leader na itaas natin ang ating mga kamay. May mga pagkakataon ng 2023 that even coming to church is one of the most difficult thing for you to do. And I know some of you are judging me already kasi paano mo nararamdaman yan? Pastor ka, Pastor Stephen. But I've been living in this world long enough para mapatunayan that this life that I am living here has a capacity to put me in a place where hallelujah is difficult to say. May mga pagkakataon sa buhay natin na kahit ikaw ay matagal ng Christian, may pananampalataya sa ating Panginoon. Pero minsan yung thank the Lord ay napakahirap banggitin ng ating mga labi. And I know we ought to praise the Lord as a Christian. And I know that Christians should be grateful. And my faith is still intact with the Lord. But if truth be told, may mga pagkakataon sa buhay ko, nagigising ka ng umaga na hallelujah ang hindi unang salitang mababanggit ng iyong bibig.
Masyadong sanctified yung mga tao dito. Parang hindi nyo nararanasan yung aking nararanasan. Na para sa akin mga kapatid, may mga pagkakataon sa 2023 na yung sinasabi ng Psalms 103 verse 1, where it says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." Everybody say, "All that is within me." Na napakahirap sa akin. And I know every Sunday I ought to be in church. Every Sunday I have to preach the Word of God. Every Sunday I have to be here and lead the church. Pero may mga pagkakataon sa buhay ko that is difficult for me to worship the Lord. It's difficult for me to praise God for all the things that He has done. Na-realize ko po kasi na posible that there is something in us that doesn't want us to glorify the Lord. Na may mga pagkakataon sa buhay natin na yung problema papatahimikin ang ating pagpupuri. Na may mga pagkakataon sa buhay natin na yung happenings ng buhay natin is already affecting our happiness. May mga pagkakataon sa buhay natin that what's happening around us is actually affecting our praise within us. Amen lang kayo anytime. Hanggang dito lang po ako hanggang matapos ang 2023. What I'm trying to say is this. Pag may pagsubok sa aking buhay, I know how to pray. Let me repeat. I know how to pray in difficult times. But if I'll be honest to you, I don't always know how to praise in difficult times. There is a big difference between praying and praising. Everybody say pray. Because when you pray, you are talking to God. But when you praise, you are talking about God. When you pray, you are always telling God what you want Him to do to you. But in praising, even though you don't see a miracle in your life, you are praising God not because of what He gave to you, but you are praising God for who He is. Na hindi ka pa nakakatanggap ng healing, pero nagpupuri ka na for He is a healer. Na hindi ka pa nakakatanggap ng provision, pero pinapasalamatan mo na siya because He is your provider. And there is a big difference. Let me just tell you this. Sa buong 2023, I know how to pray, but sometimes I don't know how to praise. Because praising the Lord is celebrating the goodness of God. Praising the Lord is celebrating the faithfulness of our God. And I find it difficult sometimes to declare the certainty of God in the midst of an uncertain situation. Parang sure na sure kayo sa buhay nyo, yung mga plano nyo natupad lahat, hindi kayo nakaranas ng pagsubok. Pero kung ako ikaw, at di ko alam kung sino yung 3 tao na kinakausap ng Panginoon sa oras na ito, na may mga pagkakataon na ang sitwasyon uncertain, pero kailangan mong purihin ng Diyos sa kanyang certainty that He is the same yesterday, today, and forever. That He was, who is, and who is to come. That He was your healer, He is your healer, and He will be your healer. And sometimes, it's just difficult to do that. Tingnan nyo, 7 lang yung nag-amen. Actually, this is the real context of the verse that we just read earlier. Kasi kung sino mang Jewish people ang kilala nyo, tanungin nyo sila pagdating sa date na 587 BC and all of them already knows it. Because ng 587 BC, ang mga Babylons ay sinakop ang entire nation of Israel. Ang ginawa ng mga Babylons, sinakop sila at finorce ng mga Babylons ang thousands of Israelites to work for them. Ang tawag sa mga Israelites na naalipin ng mga Babylon, exile. Everybody say exile. So itong mga exile na ito, o mas kilala nating prisoners of war, itong mga Israelites na prisoners of war ay pinilit ng mga Babylons na magtrabaho para sa kanila for many years. At yung mga Babylons mauutak. Hindi nila pinili kung sino-sino lang. Pinili nila yung mga skillful, mga intelligent, yung magaling sa science, magaling sa mathematics, yung mga may skills, mga craftsman, mga tao na meron talagang maiaambag sa kanila. At pinili nila yung thousands of best and the brightest at finorce nila itong mga Israelites na magtrabaho para sa kanila. So nung ang mga Israelites ay nandun na sa lugar ng Babylon, sa foreign land, parang OFW. Nagtatrabaho para sa ibang bansa. Ang difference lang, ang mga Israelites nagtatrabaho para sa kanilang kaaway. Pinapayaman nila yung bansa ng kanilang kaaway. Nagtatrabaho sila para punan ang pangangailangan ng kanilang mga kaaway. At dahil sila'y kokonti lang, they are in a minority and they were surrounded by the enemy. And while their best and their brightest were in Babylon, nung nandun ang mga Israelites sa foreign land, nabalitaan nila na yung kanilang bansa ay winasak ng kanilang mga kaaway. Ang kanilang temple winasak, ang kanilang mga tulay winasak, ang kanilang city
is actually in ruins. Wasak na wasak. At nung nabalitaan ng mga Israelites na winasak ng mga Babylon ang kanilang bansa, ang kanilang temple, ang kanilang bridges, at ang kanilang wall, sabi ng scripture, pumunta sila sa waters of Babylon, pumunta sila sa tabi ng ilog, ibinaba nila yung kanilang mga musical instrument, and they cried out to the Lord. Let's go back to that again in case nakalimutan ninyo. Sabi ng verse 1, by the waters of Babylon, we sat down and we wept. Everybody say wept. Ibig sabihin, nung sila nabalitaan nila na yung kanilang bansa is in jeopardy, wala na silang wall, wala silang temple, wala silang bridges, nalungkot sila ng sobra na pumunta sila sa ilog, binaba nila ang kanilang mga instrument, at umiyak lang sila ng umiyak nung naalala nila ang Zion, ang Jerusalem, ang kanilang bansa. And sabi ng verse 2, and on the willows there, we hang up our lyres. They went to the river in Babylon, and they cried out to the Lord. And watch this. And to make matters worse, habang sila ay umiiyak, ang sabi ng mga taga-Babylon sa kanila, kantahin nyo nga kami ng kanta. Well, they were crying because kumbaga parang nag-grieve sila sa nangyari sa kanilang bansa. Yung kanilang kaaway, pinagtawanan pa sila. At sabi ng kanilang mga kaaway, sige nga, pwede nyo bang kantahin yung kinakanta nyo doon sa Jerusalem? Doon sa Zion? Come on now, are you still with me? Ibig sabihin, in the midst of their frustration, in the midst of their weakness, in the midst of their lowest point of their lives, ang sabi ng kanilang mga kaaway, sige nga, kantahin nyo nga yung kinakanta nyo doon sa Jerusalem. Rejoice and make a joyful song. Na ang sabi ng verse 3, watch this, our captors required us of songs. Nirequire nila kaming kumanta. At ang mga tormentors, Smurf, tumawa sa amin. At ang sabi nila, okay, sing us one of the songs of Zion. But watch this. Habang ini-encourage sila ng kanilang mga kaaway na kumanta ng pagpupuri sa Diyos, ang sabi nila sa verse 4, show us on the screen, ang sabi ng verse 4, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Fasten your seatbelt. This is going to be deep. How can we sing the Lord's song in a foreign land? Rewind konti para lang mag-guess ninyo. Hindi to Marian ending, no? Pero rewind tayo ng konti. Let's just look back. Okay? Inalipin sila nung nabalitaan nilang winasak ng kanilang mga kaaway yung kanilang bansa. Naiyak sila sa pagmamahal nila sa kanilang bansa, at sa gitna ng kanilang pag-iyak, ang sabi ng kanilang mga kaaway, kanta nga kayo? Sige nga, kanta nga kayo. Anong ibig mo sabihin? Paano kami aawit ng pagpupuri sa Panginoon habang kami nasa foreign land? How will you suggest us that we will rejoice when we were in captivity? What were you thinking? We are not in a place where worship is easy for us to do. We are not in a place where praising God is something that is automatic in our hearts. Ano gusto niyong gawin namin? We fake it till we make it? What are you trying to say? How can we praise God in the house of the enemy? Para bagang, siguro iba sa atin sinasabi, just because Pastor Stephen said, give him a shout of praise, it doesn't mean that my heart will automatically sing songs of praise to the Lord. Hindi porke sinabi ng pastor, sigaw tayo sa Panginoon, yung sumigaw ka, totoo ang iyong pagpupuri. Hindi lahat ng sigaw natin totoo. Hindi lahat ng tawa natin totoo. There are a lot of people that is smiling on the outside but really broken on the inside. And I know it's the last day of the year, Pastor Stephen. But if truth be told, sumigaw lang ako kanina. Nagpuri ako sa Panginoon, kumanta ako, naiyak ako, pero ang totoo, I'm not willing to let go of this year. I'm still struggling. I've encountered a lot of things in 2023 na kung babalikan ko, I've never imagined that I'm gonna make it to a brand new year. Alam ko, Pastor, na nakita mo akong tumayo. Alam ko, Pastor, nakita mo ako nagtaas ng kamay. Ang lakas ng amen ko sa iyo hanggang ngayon. But it doesn't mean that my praise is real. How can you say that? Just because I am standing doesn't mean I am praising. Hindi porket nakatayo ako, ibig sabihin nagpupuri ako sa Panginoon. Ang sabi ng mga kaaway nila, kumanta ka nga kayo ng pagpupuri sa Panginoon. Pero ang sabi ng mga Israelites, how can we sing songs of the Lord in a foreign land? Totoo mga kapatid, kasi sabi ng Matthew chapter 15,
These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Hindi porket nagpupuri tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga labi, ibig sabihin pareho ang sinasabi ng ating mga puso. And I don't know who is this for, pero marami sa atin hanggang ngayon nagtatanong pa rin, I know how to trust God in tough times, but I don't know how to praise God in difficult situations of my life. Amen lang kayo anytime, nandito lang po ako. Parang sinasabi sa atin ngayong araw na ito, katulad ng mga enemy na tinutaunt ang mga Israelites, sige nga, umawit nga kayo ng pagpupuri sa Panginoon. What if tayo ito, mga kapatid, na parang sinasabi sa atin, sige nga, magpasalamat ka nga sa Panginoon kahit ikaw ay baon sa utang. Sige nga, magpasalamat ka nga sa Panginoon kahit na-scam ka. Sige nga, magpasalamat ka sa Panginoon if your health is declining. How dare you say that to me? You don't know what I'm going through. Ang hirap magkasakit. Ang hirap ng pakiramdam na ma-scam ka. Ang hirap ng pakiramdam that your finances are declining. Sige nga, magpuri ka nga sa Panginoon when your ministry is shrinking. Sige nga, itaas mo ang iyong mga kamay when your marriage are falling. Baka sabihin din natin yung sinabi ng mga Israelites, how can I sing songs of the Lord in a foreign land? I know I am in church and geographically speaking, I ought to praise the Lord. But to be honest with you, Pastor Stephen, nandito lang ako physically, but my heart is not ready yet to praise the Lord because I'm going through a difficult time. Kaya sabi ng verse 4, put it up again. Ang sabi ng mga Israelite, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Everybody say foreign land. I love this part, mga kapatid. You know why? Ask me why. Ask me why. Kasi ang tanong ng mga Israelites, paano kami magpupuri sa Panginoon nasa ibang bansa kami? Para baga sila sabi nila, maririnig ba kami ni Lord pag nandito kami sa ibang bansa? Pero I want to encourage every one of us, nasaan man tayong lugar ngayon, nasa lugar man tayo ng mountaintop o valley low, nasa taas man tayo ng success or stress, nasa lugar man tayo ng strength or weakness, at maaaring tinatanong din natin yung tinatanong nila, paano ko magpupuri? May problema nga ako sa buhay. Paano ko aawit ng pagpupuri sa Panginoon and I'm going through a difficult time? My health is declining. My marriage is falling. Pero gusto ko lang sabihin sa bawat isa sa atin, God is not limited by our geographical location. God is not limited by our emotional location. Kahit nasaan man tayo naroroon, whenever you call on the name of the Lord, He's gonna hear your prayers and He's gonna accept your worship by the grace of God. Kasi taga Zion sila. Taga Israel sila. Pero hindi porket nagpupuri sila sa lugar ng mga Babylons, sa lugar ng kanilang mga kaaway ay hindi na sila naririnig ng ating Panginoon. God is not limited where you are because God's presence is not limited only in Zion. God's praise is not limited only when things are going right. God's presence is not limited when things are going well in my life. In fact, even in a difficult moment of your life, kahit pakiramdam mo ang layo-layo mo sa Panginoon, kahit papakiramdam mo ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo, whenever you call on the Lord, He is there. God is with you. Everybody say, God is with you. And yes, nasa Babylon ka ngayon, but it doesn't mean God is not with them. Yes, enslaved sila, but it doesn't mean freedom is not accessible. And yes, posibleng may sakit ka ngayon, but it doesn't mean that God cannot heal you. And yes, meron kang financial difficulty, but it doesn't mean that God cannot provide for you. Ang tanong ko sa iyo, is your praise limited by your place? Is your praise limited by your place? Porket ba sa Babylon tayo, nasa mountain low tayo, nasa difficult moment tayo ng buhay natin, ay limited na rin ang ating pagsamba? No. I want to encourage our entire global family. Kapag ikaw ay lugmok, kapag ikaw ay stress, kapag ikaw ay depressed, mas lalo mong sikapin by the grace of God na buksan ang iyong mga bibig at umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Keep on saying, thank you Lord for all the things that you have done. Kahit may problema, thank you Lord pa rin. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, gusto ko mag-thank you kay Lord. Pero namatay po yung nanay ko. 56 years old lang. Kinuha siya ng Panginoon. Paano ko magpupuri sa Diyos habang namatayan ako ng mahal sa buhay? At hindi ko sinasabing okay lang. Kalimutan mo at i-deny mo ang iyong nararamdaman. That's not what I'm saying.
But what I'm trying to say is this, mahirap ang iyong pinagdaanan, nakakalungkot ang iyong pinagdadaanan, pero meron pa rin tayong maipagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi pinahiram ng Lord yung nanay mo sa'yo ng 56 years. In fact, every gising is a blessing. In fact, pagbukas pa lang ng mata mo, yung nakakita ka, is already enough for you to praise the Lord. And hindi natin dinidiminish ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin minamaliit ang mga struggle na pinagdadaanan ng bawat isa. But our praise is not limited by our place. Ang sabi nga ng scripture sa Psalms 22, hindi ko na nilagay dyan. Pero kabisado na kasi ng interglobal family to, right? Ang sabi ng Psalms 22, God inhabits in the praises of His people. Ano ibig sabihin ng God inhabits in the praises of His people? Every time we praise the Lord inhabits. Ano ibig sabihin ng inhabits? Nagdudwell siya. Sumasama siya. So ibig sabihin, you can be in a hospital and still praise the Lord. You can be mourning, M-O-U-R-I-N-G. M-O-U-R-I-N-I-N-G. Baka masama na naman sa bloopers sa mga volunteers to. Okay, may bloopers kami. Lahat ng mali namin, kinocompile nila. Okay, pero you could be nakatawa na sila. Kasama na. Okay, you could be mourning and still praise the Lord. It doesn't matter where you are right now. When you praise the Lord is there. Ano yung nakakatuwa sa Panginoon? Ang Diyos hindi namimili kung saan siya mananahan. Tawagin mo siya kapag nasa waiting shed siya. Nasa waiting shed ka, nandun siya. Kapag ikaw ay nasa jeep, tumawag ka kay Lord, nandun siya. Kapag ikaw ay nasa kwarto, umiiyak, wala nang lumalabas na luha kasi 3 oras ka nang umiiyak at tumawag ka sa Panginoon, He is there. Parang yung mga nasa harap lang nakaka-relate. Di yata kayo umiiyak, no? Kami lang yata mga umiiyak eh. Amen. Kasi marami sa atin tapang-tapangan. Hindi tayo tinawag ng Lord para magtapang-tapangan. Tinawag tayo ng Panginoon para maging totoo sa Kanya. Alam ko ang reputasyon mo, pinapangalagaan mo, pero pagdating sa Panginoon, pwede kang ma-expose, pwede kang maging totoo, pwede kang maging authentic and genuine and say, Lord, I need you in my life and I thank you for all the things that you have done. Kasi, kung gusto ko lang kayong pasigawin, sasabihin ko na lang, ang ganda ng 2024, lahat ng pagpapala matatanggap ninyo. Yayaman kayo sa 2024. Hindi kayo magkatigilan nyo, pumapalakpak na kayo. Hindi kayo magkakasakit sa 2024. Kung gusto ko lang ng sigaw ninyo, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. But can I be honest with you? In 2024, some of you will be sick. In 2024, some of your loved ones kukuhanin ng Panginoon. In 2024, matatakot ka. In 2024, some of you will be in trouble. But you don't have to be troubled. You know why? Because even though I walk through the valley of the shadow of death, I should not be afraid because you know why? Because God is with me. In the midst of an uncertainty, in the midst of all these challenges in my life, I ought to praise the Lord. I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Whatever circumstances that I am going to face right now, whether good or bad, I shall praise the Lord. In the highest of highs, in the lowest of lows, God's presence will always be with you. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Lord sa iyo, kapatid, you cannot get rid of me. Ang sinasabi ng Lord sa iyo, you cannot hide from me. You cannot run from me. You cannot limit what I can do to your life because God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Everybody praise the Lord right now. How many among you are ready to praise the Lord in whatever circumstances that you face? Ang pagpupuri sa Panginoon hindi lang dapat kapag emergency. Ang pagpupuri sa Panginoon hindi lang dapat kapag may problema. And I'm saying this not to condemn or judge anyone. Ang pagsisimba hindi lang dapat kapag wala kang maipambayad. Kasi lahat tayo guilty. Minsan tatawag lang tayo kay Lord pag may pangangailangan tayo. Hindi ko kayo kinokondemn, ganun din ako eh. Napansin nyo ba, pag may problema ka, mas malakas yung tawag mo kay Lord? Pag punong-puno ka ng blessing, thank you, Lord. Napakabuti mo sa buhay ko. Thank you, Jesus. Pero pag may problema ka, Lord, ba't niya ako iniwan? Napansin nyo? Kaya minsan, salamat na lang talaga kay Lord. Pinapadaan niya tayo sa pagsubok eh. Kasi dumaan ka man sa pagsubok, you may bend, but it doesn't mean you're going to break.
Inalaw ng Lord na dumaan tayo sa mga pagsubok, not to break us, but to make us flexible. He's doing something in your life. He's teaching us something. God has a purpose for everything. So whatever circumstances that you are facing, malungkot ka man, nasa ospital ka man, ikaw man ay may problema financially, ikaw man ay may problema sa iyong marriage, keep on praising the Lord. Amen. Hindi lang kapag Sunday, araw-araw pwede kang tumawag sa Panginoon. Kasi nga, God inhabits the praises of His people. Ibig sabihin, anumang araw, tumawag ka kay Lord, nandun siya. Anumang araw, magpuri ka sa Panginoon, nandun ang ating, everybody say, araw-araw magpupuri. Kasi araw-araw ako may problema, kaya araw-araw din ako magpupuri. If there is an everyday problem, I should have an everyday praise. Amen? Kasi kung pahirap ng buhay, palakas ng palakas ang pagpupuri ko sa ating Panginoon, hindi ako magpapatalo sa aking hiya. Because if truth be told, mga kapatid, marami sa atin, hindi na dapat tayo nakalagpas ng 2023. Pero this 2024, I will not allow my circumstance to control my praise. I will hold on to the truth of His Word. The truth of the Word of God. If God said it, it is true. Let me repeat. If God said it, it is true. Kapag sinabi ng Panginoon, totoo yan. Sinabi ba ng Panginoon, enter His gates with thanksgiving and come into His courts with praise? Sinabi ba ng Scripture that the Lord is great and greatly to be praised? Sinabi na ba ng Bible, mga kapatid, come on na, huwag niyo akong pansinin, okay lang. Sinabi ba ng Bible that give thanks to the Lord for He is good and His mercy endureth forever? If God said it, it's true. Everybody said it with an accent, it's true. Kapag sinabi ng Panginoon, ito ay totoo. Ano ang sabi ng Panginoon? Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Is it true? It is true. Serve the Lord with gladness. Come before Him with songs of praise. It's true. We're gonna follow what He said. Because sabi rin ng Scripture, God is enthroned in the praises of His people. Every time we worship the Lord, every time we praise God, let me just say this to you. How many among you are actually praising your wife? Kala nyo trick question? That's not a trick question. We should do. Sabihin na, alam mo si Jenny, yung asawa ko, lagi niyang gustong-gustong sinasabihan ko siya maganda. Ayun, minsan pagpapunta na kami ng church, tapos, alam mo yung passenger princess ko, di ba? Okay, si Jenny, na pasahero ko, magulat na lang ako minsan, habang nagdadrive ako, nakatingin lang siyang ganun sa akin. Kami mga lalaki naman, ang daming tumatakbo sa isip natin, ano kayang ibig sabihin ng tingin na yon? Ano yung gusto niya ipahiwatig? Ba't ganun yung tingin niya? Nakatingin lang siya ng ganun for how many minutes? And then I will figure out, gusto niya sabihin ko sa kanya maganda siya ngayon. Kasi sa isip-isip ko, alam ko namang maganda siya lagi. Huwag kayong matatawa, delikado. I mean, kahit bagong gising siya, maganda siya. Kahit tulog na tulog siya, maganda siya. Kahit nga galit siya, maganda pa rin siya. Pero kahit na alam kong maganda siya, kahit convinced akong maganda siya, I have to say it pa rin for her to hear it. Because gratitude and praise is not silent. May kilala ba kayong nagte-thank you daw pero hindi sinasabi? Alam niya na yun, di na ako magte-thank you sa kanya. Alam niyo yung gano'n? Kasi minsan nakasanayan natin, lalo tayong mga Pilipino, ang hirap nating tumanggap ng compliment. Di ba? Pag sinabi, ang ganda mo ngayon, actually puyat pa ako niyan partida pa yan Di ba? Ang hirap natin tumanggap ng compliment. Hindi tayo marunong magsabing thank you. Nakikringe tayo kasi pakiramdam natin, baka isipin niya, mayabang ako, baka isipin niya, come on now, sino sa inyo? Di ba? Kaya minsan sa gratitude natin, tahimik din tayo. Alam niya na yan. But you know what? I have to teach you something. Are you thankful to the Lord? Yes. Don't be silent about it. If you're thankful to the Lord, say it. Lord, thank you. If you're thankful for your wife, say it. Thank you. Magpasalamat tayo because if we are really grateful for that, we should not be silent about it. After all, gratitude is an attitude. You have to develop that attitude in your heart that whatever circumstances that I face, I'm going to thank the Lord. Kung pinupuri natin ang tao dahil sa kanilang looks, dahil sa kanilang talent, dahil sa kanilang skills, all the more we should praise and worship the Lord for all the great things that He has done in my life. Kasi pwede natin purihin ang tao, pwede natin purihin ang Diyos, pero hindi natin pwedeng i-worship ang tao. Kasi si Lord lang ang deserve ng worship. Si Lord lang ang deserve ng pagpupuri. Be grateful. Everybody say, be grateful.
Sabi mo sa katabi mo, sa 2024, mas maging mapagpasalamat tayo. Listen, hindi lang sa blessing, sa blesser. Hindi lang sa healing, sa healer lalo na. Kasi minsan masyado mong in-enjoy yung provision, nakalimutan mo yung provider. Naalala ko dati nung grade 5 ako, grade 3 rather, grade 3. Ang kasunduan namin ni Papa, ni Tatay Larry nung grade 3 ako, kapag ako ay pumasok sa top 3, in which by history, never pa ako nawala sa top 3. Long time na yon. Sabi niya sa akin, bibilan niya ako ng bag na digulong. At kung kayo ay millennial, alam niyo kung gaano ka mahiwaga at nakakataas ng confidence at meron kang bragging rights kapag ikaw ay may bag na digulong. Habang ang lahat ni-require na mag-bag na transparent, naabutan niyo pa ba yun sa Maynila? Transparent. Amen? At kung ikaw ay may bag na digulong, aba, ibalakad mo niyan. Talaga, dati pa may OOTD na. Kahit pare-pareho ang suot mo. So, nung pinangakuan ako ng tatay ko na kapag pumasok ko sa top 3, as a reward, bibigyan niya ako ng bag na digulong. Sineryoso ko. Kala ko nga, hindi na matatapos kasi nung first grading pa lang, pinatawag na kagad tatay ko eh. Sabi niya, yung anak mo, ang daldal eh. Di ako makapaniwala. So, to cut the long story short, pagkatapos ng fourth grading, top 3 ako. Malungkot pa ako nun. Oh, you of little faith. So, to cut the long story short, dahil merong pangako ang tatay ko sa akin na bibilan niya ako ng bag na digulong, he has to fulfill what he has promised. Pinangako niya yun eh. At kailangan niya tuparin. Imagine niyo yun. Nung araw na sabi ng tatay ko, sige anak, aalis lang kami. Sa kayo pupunta? Bibiling ko na yung bag mong digulong. Excited ako nung araw na yun. Sabi ko, anong oras kaya uuwi si Papa? Naalala ko pa yung bahay namin, may bintana siya. Nakaganon lang ako sa bintana namin. Alauna pa lang nandun ako. Kada may sidecar na hihinto, ayun na yata. Wala. Alas 3, alas 4, alas 5, wala. Magdidilim na, wala pa rin. Until finally, sumuko na akong pag-antay. Nakaupo na ako sa pabaluto. Tagal naman ng bag na digulong na nga. Tagal pa. Then finally, may narinig ako isang malakas na preno. Shit! Ibang preno yun. Malapit. Nakatapat sa bahay. Pagtingin ko, nakita ko si Mama, tsaka si Papa, hawak-hawak nila yung blue-green na nakabalot pa ng plastic na bag na digulong. Alam nyo, nung sinalubong ko yung tatay ko, nakatingin ako sa bag na digulong, nakalimutan ko yung nagdala ng bag na digulong. Mas na-appreciate ko yung bag na digulong, pero never ako nakapagpasalamat na nakauwi ng ligtas yung aking mga magulang. So naging grateful ako sa blessing, nakalimutan ko yung blesser. And if we're not be careful, kung di tayo mag-iingat, baka lagi lang tayo nagpapasalamat sa pagpapala, nakalimutan natin yung nagpala. May kilala ako ganito hindi makapag-church kasi nga daw yung sari-sari store nila walang magbabantay. So kawawa naman pastor yung mga suki namin pag pumunta sa sari-sari store. So inintindi yung suki, nakalimutan yung nagbigay ng sari-sari store. May kilala ba kayong ganito? Lord, bigyan mo kami ng aso para magbantay sa bahay namin. Tapos, Sunday na, pastor, di ako makapag-church kasi walang may iwan sa aso. Di ba kaya nga bumili ng aso para may magbantay sa bahay mo? Tapos ngayon wala nagbabantay ng bahay mo? Nakakatawa, di ba? Pero katabi mo kasi ito eh. Kaya ko sinasabi ito, Just kidding. Pero totoo, di ba? Madalas tayo nakafocus sa blessing lang. Gustong-gusto nating tanggapin yung blessing. Lord, sa 2024, papayatin mo na ako. Lord, sa 2024, Lord, magkakotse na ako, magkabahay na ako. Lord, magkaroon na kami ng dagdag na anak. And wala pong maling humingi ng blessing. Pero wag po nating kakalimutang maging grateful, lalo na sa Diyos na nagpala sa atin. Kasi mahirap man ang circumstances, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Kasi kapag nakafocus ka lagi sa blessing, pag hindi binigay ni Lord yung pinag-pray mo, mafo-frustrate ka. So now your praise is controlled by your circumstances. Pagpupuri ka lang kapag things are going right with your life.
And I tell you this, I've been serving the Lord for 23 years. And this is what I have proven. Madaling magpuri sa Panginoon if things are going well with your life. Kapag yung bank account mo 7 digits. Or 8 for some of you. Come on now. Sabi kasi na iba 7. Weak. 8 kami. If you just bought your new car. Or you just received the keys to your new house. Or things are going well with your health. If the doctors just declared you cancer-free, madali magpuri sa Panginoon when things are going well. But the real challenge of faith is praising God even when things are difficult. Amen. Napansin niyo ba that even though you're doing the right thing, it doesn't guarantee that you will experience good things. Hindi po rin gumagawa ka ng tama, mabuti mangyayari sa iyo. I've known a lot of people, they are doing the right thing and still experiencing difficult moments of their lives. Spiritual but depressed. Very near to the Lord. They have a relationship with God but they are struggling financially. They have a relationship with the Lord but they are struggling with their health. Your faith in the Lord doesn't guarantee, yung pananampalataya natin at paglapit natin sa Panginoon doesn't guarantee na lahat ng bagay sa buhay natin ay magiging okay. Hindi sa lahat ng panahon ang araw nakatirik sa atin. May mga panahon na dadaan tayo sa storms of our lives, but the real challenge is this: do you have a preconceived decision right now na hindi ko alam ang mangyayari sa akin sa 2023, but whatever comes my way, I will praise the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Let everything that has breath praise the Lord. Let the redeemed of the Lord say so. What is that? That the Lord is good and His mercy endureth forever. Naalala ko si Paul as I close, si Apostle Paul and si Silas one time, they're just doing the right thing. Ginawa nila yung pinapagawa ng Panginoon. They keep on sharing the gospel. They have become a pastors of church. And all of a sudden, dahil sa kanilang pagpipreach ng gospel, watch this, merong isang babae na possessed ng demonic spirit na namamalimos sa kanila, na sa sobrang tindi ng milagro ng Diyos sa buhay ni Paul and Silas, nung pinag-pray nila yung babae, gumaling. Yung pala, itong babaeng ito, member ng sindikato. May mga syndicate pala na namamahala sa kanyang panlilimos, na nung gumaling na siya, dahil gumaling na siya, huminto na siya sa panlilimos, na wala nang kita yung sindikato. Naggalit ngayon to. True story to ha, hindi to 2022. True story na sa Bible talaga to. Sa Acts chapter 15. Kaya sabi na scripture, itong babaeng ito, dahil nawala na ng kita, nagalit yung mga sindikatong humahawak sa kanya, dinimanda nila ngayon si Paul and Silas. At dahil malakas ang ebidensya na gumaling talaga yung babaeng ito, ang sabi na scripture, ipinakulong ngayon si Paul and Silas. Watch this. They are doing the right thing, but they are experiencing the worst of their lives. They are doing the right thing, but they were punished severely. Have you ever experienced that way sometimes? Kung kailan ka nagsimba tsaka ka nawalan ng negosyo? Come on now. Kung kailan ka nagsabi, Lord, sa'yo na ang buhay ko, dati wala kang problema eh. Pero sabi mo, ang ganda ng karir ko, ang ganda ng buhay ko, daming project, ang daming mga, uy, grabe, dami namin negosyo. Lord, papunta nga ako sa church, magpapasalamat ako sa Panginoon. Uy, nagustuhan ko, balik uli ako next Sunday. Uy, okay uli, balik ako next Sunday. Tapos nagugulat ka kung kailan ka lumapit kay Lord, doon dumami problema mo. Alam mo kung bakit? Sabi mo, Pastor, pag-pray mo naman ako, nag-struggle ako financially. Most of the time, you're not struggling. You're at war. Nasa gera ka spiritually. Dahil nakita ni Satan na nagpapakalapit ka sa Panginoon, he's doing everything to discourage you from continuing. Pastor, bakit nung hindi ako lumalapit sa Panginoon, walang problema? Hindi ka na kasi ginagalaw ni Satan nung kakampi ka niya. Diba? Guess nyo yung sinasabi ko? Kasi, yung mga demonyo ito, sabi niya kay Satan, sabi ng mga alagad ni Satan, Boss, tignan nyo, ang ganda ng buhay nito, guluhin natin. Huwag mong guluhin niya, kakampi natin yan, okay? Kasi, pero the moment na sinabi mo, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo, nagulat ka. Biglang may mga resistance, may mga struggle, nawalan ka ng negosyo, nalugi ang kung ano-ano, di ba? Nawalan ka ng mahal sa buhay. Ang katakot-takot na problemang yung dinaranas, pero hindi ibig sabihin dumaranas ka ng problema, nasa maring landas ka. In fact, minsan yung pagdaan mo sa pagsubok ay ebidensya na nasa tamang landas ka. Katulad ni Paul and Silas, they were doing the right thing, but the worst is happening to them. Nasabi na scripture sa Acts chapter 16, watch this.
About midnight. Verse 25, please. About midnight. Everybody say midnight. How many among you are excited for the midnight? Come on now. We are literally more than 10 hours away from the 2024. But watch this. About midnight, instead of complaining about what they are experiencing, ang sabi ng scripture, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. What's this? And the other prisoners were listening to them. Now, I find it fascinating because kung titignan nyo ang history ng mga kulungan nung unang panahon, yung mga ancient prison, ang kakapal ng walls. And it was designed that way to be soundproof. Pero gaano kaya kalakas yung kanta ni Paul and Silas na ang sabi ng scripture, about midnight, they were complaining, kung ako yun, baka yun ang ginawa ko eh. Lord, ginawa ko na nga gusto mo, nakulong pa ako. Lord, nagsimba na nga ako, nawalan pa ako. But no, they have a choice to complain. But they chose to worship God anyway. Sabi ng scripture, they keep on praying, talking to God. And they keep on singing hymns, talking about God. And because they were so loud with their worship, ano sabi ng scripture, yung ibang mga prisoners narinig din sila. Fasten your seatbelt. Ano sabi ng verse 26? And suddenly, there was such a violent earthquake. Everybody say earthquake. And usually kapag may earthquake, devastation, right? Pero watch this. May violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. And immediately, at once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Watch this. So nung nagpupuri sila, lumindol. Yung katabi mo, pag nagbibidyo kay umuulan. Pero sila, nung sila'y nagpupuri sa Panginoon, ang sabi ng scripture, biglang lumindol. Pero hindi porket lumilindol, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. In fact, nung lumindol, ang sabi ng scripture, yung lindol, hindi para patayin sila. Yung lindol, para palayain sila. Kasi sabi ng Bible, nung lumindol, yung kanilang chains nakalas. Yung kanilang tanikala nakalas. Yung pintuan biglang bumukas. Supernaturally, because they praise the Lord, because they sing songs to God, the doors were open. Ang sabi ng scripture, bring it back again. Verse 25, please. Everybody say midnight. Now, if you think, hindi ako English major. Actually, kahinaan ko English. Pero tignan niyo yung verse 25, about midnight. Pero hindi sinabing nag-start sila nung midnight. Kasi pag sinabi mong about midnight, ibig sabihin alas 10 pa lang. Nag-i-start na sila. Nung nag-i-start sila, kumakanta lang sila, pero walang nangyayari. Pero magpapatuloy ka pa rin ba na kumanta at magpuri kahit hindi mo nakikita yung sagot sa iyong... Kasi baka mamaya sumuko ka, 11:30 na. Tapos yung miracle pala darating ng... Sino sa inyo yung bago mag-shift ng taon, nag-gather kayo sa family, nagpe-pray kayo, nagpupuri. That's our tradition as a family. Before the year separates rather. Tayo nyo, ang hina sa English talaga. Before the year separates, di ba? Nagpupuri kami, na to the point na minsan, nag-start yung tatay ko 11:30, kaya mamaya encourage ko siya, alas 9 pala mag-start na kami. Kasi minsan, 11:30 kami mag-start, inaabot na kami ng ang lakas na ng putukan. Ano yung pinagpe-pray mo? Hindi na kita marinig, ang lakas. Okay? Na about midnight, dahil sa lakas na yung kanilang pagpupuri, sabi ng scripture, the doors were open. They are praising the Lord loud enough for all the prisoners could hear. At dahil sila'y hindi huminto ng pagpupuri, mula nung bago magsimula ang midnight hanggang dumating yung midnight, ang sabi ng scripture, hindi lang sila yung pinalaya, kundi lahat ng mga nakakulong na kasama nila, pinalaya din. Ang tanong ko mga kapatid, sino kaya sa atin
Hanggang ngayon, nahihiya pa rin buksan ang ating mga bibig kasi baka marinig ng katabi ko. Kasi kung nahihiya tayo magpuri ngayon, tignan mo sila sa sobrang lakas ng pagpupuri nila, narinig ng mga katabi nilang prisoner. Hindi nga natin alam kung paano kaya nagsimula yun. Imagine ninyo, 9:00 na ng gabi. Bored na ako, Brad. Kanina pa tayo nakakulong dito. Anong gagawin natin? Well, Paul, dalawa lang choice natin. Pwede tayong mag-complain, pwede rin tayong magpuri. Diba, sabi ko sa inyo sa Ephesians chapter 4, verse 4, si Paul to, siya nagsulat dun eh. Diba, sabi ko sa inyo sa Ephesians chapter 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Paano tayo magre-rejoice? Nakakulong nga tayo. Nakalimutan mo ba yung sinabi ni Pastor Stephen? Rejoice is a choice. Okay, sige, mag-rejoice tayo, magpuri tayo. Paano natin sisimulan? Sige, kakanta tayo. Sintonado ko ikaw na mauna. Sige. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so... Sabi ni Paul, maganda yan. Sige, tuloy natin. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sabi ng isang nakakulong, pre, ano lyrics yan? Pa-USB nga, GC mo. Gusto ko sumabay. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up, from the moment that I wake up, come on now, until I lay my hand, oh, I will sing of the goodness of God. Everybody now, all my life, and all my life, you have been faithful. All my life, and all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Wait! Narinig mo ba yun? Lumilindol, pre! Sintonado ka yata! No, pre! Nakita mo yung kulungan? Nagbubukas yung pinto. Now the doors were open. Ang sabi ng scripture, they were delivered. And they were free. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpupuri yung ginawa nila nung midnight na yon. Pero ang sabi ng scripture, matindi siguro that they made God move the earth, literally. And the foundations of the earth were shaken. And because they praised the Lord, their praise broke the chains. They praise set them free. God heard them. Narinig sila ng Panginoon sa kanilang pagpupuri sa Diyos. I don't know who is this for, pero sinasabi ng Panginoon sa atin, nahihiya ka pa rin bang magpuri sa Panginoon? Kaya minsan hindi mo maintindihan yung katabi mo kanina. Kumakanta sila. Sukdo lang biyaya mo. Nag-i-intro pa lang, umiiyak na siya. Hindi mo siya maintindihan kasi hindi mo dinaanan yung dinaanan niya. Kasi kung dinaanan mo yung hirap na pinagdaanan niya noong 2023, mas maiintindihan mo kung bakit ganyan siya kalakas magpuri, kung bakit ganyan siya kalakas sumigaw, kung bakit hindi mo siya mapipigilan na umawit ng papuri sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. He's good! So, I want you to look back. Everybody say, look back. Look back. Tingin kayo sa likod nyo. Look back. Look back. Look back. Kapag minsan nahihirapan ka magpupuri kasi takot ka sa future, hindi maganda ang present, I want to encourage you to look back. Tingnan mo nangyari sa iyo noong January. Buti na lang may Facebook memories. Tingnan mo yung itsura mo 5 years ago. Tingnan mo yung naging girlfriend mo 7 years ago. And you will say, Lord, thank you. Iniwas mo ko sa kanya. Lord, thank you. Napakasalamat ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
Everybody say, look back. Come on, everybody say, look back. Sige, tingin tayo sa likod, tingin tayo sa likod, tingin tayo sa likod. Ang sabi ng Psalms 137, verse 4, how can I sing songs of praise in a foreign land? And I can hear clearly, deep in my heart, while I was reading verse 4, na sinasabi ng Lord sa akin, if you don't know how to sing songs in a foreign land, look back. Everybody say, look back. And when God says, look back, I meant that literally. So, when I was reading Psalms 137, by the waters of Babylon, there we sat down and wept, and we remembered Zion, and on the willows there we had, sabi ng Lord, look back. Okay, look back. 137, turn back to 136. Kasi sino sa inyo naniniwala bago 137, 136 muna? Come on now. So I started to look at Psalms 136, verse 1. And watch this. Look up the screen. Psalms 136, verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, and His faithful love endures forever. Come on now, give Him praise. Give Him praise. Look back. Give thanks. Worship the Lord with gladness. He's good. Everybody stand to your feet. Raise up your hands. Worship the Lord. Hallelujah. Woo! Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Worship the Lord right where you are. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every voice, with every breath. With every breath that I have made, I will sing. I will sing of the goodness of God. One more time, all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy. For your mercy never fails me. Sing it like you mean it, church. In all my days, I've been held in your hands. Morning that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. When come on, give Him praise. With your hands raised, voice raised, everybody right now. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. One more time, all my life, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, with your own voice, worship the Lord right now. Hallelujah. With your own voice.
I know you've been busy na mga nakalipas na linggo, but right now, I want you to take a moment and think about God's goodness in your life. Naging busy tayo nito mga nakaraan, pero ngayon, let's take a moment to thank God sa lahat ng blessing na natanggap mo sa Kanya. Sabi mo lang, thank you, Lord, for all the ways that you have made. Lord, thank you. Sige, let's just take time and worship the Lord and thank God for everything that He has done in our lives. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for this wonderful, wonderful moment and opportunity that we look back and remember all the great things that you have done. Mula pa po noong January 1, nung pumasok ang taong ito, 364 days later, we are here, Panginoon, and worshiping you, Jesus. Scary ang 2024. May uncertainty ang 2024. We don't know what to hold on to. But our eyes are fixed on you. Ang aming buong tiwala at ang aming buong pag-asa ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Lord, ipinapanalangin ko lahat ng mga relationship na nasira ng taong ito, i-restore mo, Panginoon. Lahat ng pride na meron sa amin, ibaba mo, Panginoon. Bigyan kami ng humility. Lahat ng mga nawala sa amin, Panginoon, at ninakaw ng kaaway sa amin, finances, projects, trabaho, promotion, whatever it is na nilakaw, Panginoon, sa amin na dapat para sa amin, Lord, i-restore mo. Lord, I pray in Jesus' name that 2024 is going to be a year of acceleration. Lahat ng bagay na nakapagpabagal sa 2023, babawiin namin, Panginoon, sa 2024 by the grace of God. And Lord, we don't know what to do, but our eyes are fixed on you. Lord, thank you for reminding us and teaching us to praise you even in tough times. Lord, I know that life is tough, life is rough, but you are good. Life is bad, but God is good. You remain good and you remain faithful. Salamat, Panginoon, na patuloy mong kinakausap ang aming mga puso sa mga oras na ito. At patuloy na pasalamatan ka sa lahat ng bagay na ginawa niyo po sa aming buhay. Purihin ang dakila mong pangalan, napakabuti mo sa aming buhay. Your goodness and your faithfulness never run out. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gia7b.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon.
Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot niyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.